Hi Dima, say hi. Ayan guys, wala kaming mga video today guys kasi ano nak? Kasi may problema kami guys. Kasi ang asawa ko yung kapatid niya namatay today kaya hindi kami makapagsayaw. Parang hindi namin ma-enjoy yung araw ngayon, na ilang araw. Kaya ganito na lang, storytelling na lang tayo. Kasi ang hirap naman na mag-enjoy ka, na makita nila sa social media ng mga pamilya ng asawa ko na nag-i-enjoy kami tapos sila nagluluksa. Parang ang pangit naman. Kasi namatay yung kapatid niya today. Kaya parang wala rin kami sa mood ng anak ko mag-ano. Kaya ito na lang, ganito na lang, kwento-kwento na lang. Di ba nak? Kasi ang pangit naman na nagluluksa sila kami. Makita nila sa Facebook namin, makita nila sa mga YouTube. Nag-i-enjoy kami anong sasabihin nila sa amin. Parang wala kaming pakialam sa kapatid, sa mga tiyuhin nila. Ano pa tawag? Kapatid ng asawa ko. Mahirap naman kasi guys. Kaya kwento-kwento na lang muna. Yung mga lumang mga video. Yan lang muna. Upload. Kwento-kwento lang muna mga ilang araw. Kasi para wala naman silang masabi yung pamilya ko. Kasi sa Facebook namin guys, lahat ng pamilya ng asawa ko andyan din kasi mahirap. Anong masabi nila, diba? Mas mabuti na lang wala silang masabi sa amin. O, diba nak? Kaya ito, ganito na lang, kwento-kwento na lang muna. Pero yung rice natin na parang nangamoy. Nak, ang rice natin. Tayo pindutin mo. Sa ayos yung rice. Nangangamoy. Nadalapata dito. Ayan. Kaya mula kaninang umaga parang wala lang. Parang nawaring ako sa asawa ko kasi first time ko nakita na umiyak. Kahit anong problema, kahit anong hindi ko nakikita na umiyak yung asawa ko kanina lang. Nanginginig ata sa nanginginig na gusto niyang umiyak na ayaw yung pakita sa akin na umiyak siya. First time nakita kanina yung asawa kong ganun. Kaya niyakap ko na lang. Sabi ko iiyak mo kasi parang na mula nang nag-asawa kami guys hindi nagganon siya. Parang kanina ko lang nakita kaya niyakap ko na lang, sinabi ko na umiyak ka kasi pag hindi mo iiyak mahirap na, baka ikaw mapunan. Ay, sige, kausap niya sa pamilya niya sa Pakistan. Gaturo lang yung luha niya. Hindi umiiyak. Sabi ko umiyak ka kasi mahirap. First time mo nakita yung asawa ko na ganyan. Siyempre hindi kasi nakauwi. Kapatid niya kasing bunso andun din. Kaya hindi rin siya makauwi-uwi. Umiyak din ako kasi parang naawa ko sa asawa ko. First time ko nakita na ganun siya. Ang hirap pala na tinatago mo na iiyak ka na hindi mo mapalabas. Parang nanginginig yung buong katawan mo pala pag gano'n na pinipigilan mong umiyak pero nagaturo yung luha mo. Ang hirap. Kaya sabi ko umiyak ka, wag mong pigilan. First time ko nakita na gano'n siya, na gano'n nanginginig yung mga kamay niya, pinipigilan ko na lang. Umahawak ng cellphone niya na nanginginig yung mga kamay niya. Kaya yun. Sabi ko matulog ka muna, balik. Kasi wala talagang kasi araw-araw doon na lang yung attention niya. Ginano ko kasi siyempre maintindihan mo rin eh. Kaya wala kami mga video siguro guys mga ilang araw ngayon. Kasi rin ako makita yung asawa ko tapos kami nag-i-enjoy ng anak niya. Parang sabihin lang yan wala kaming pakialam. Kaya wala muna kaming mga upload na mga masaya. Na nagsasayaw. Kwento-kwento lang muna. Kahit anong video lang dyan para maka-upload lang araw-araw kasi ang hirap din eh. Diba? Ganun lang gagawin namin. Mga ilang araw lang. Ang pangit naman na nag-enjoy ka tapos sila nagluluksa ng mga ganun. Diba guys? Anong masabi mo na? Ganito lang kami guys. So po lang muna magkwentuhan. Diba nak? Yan. Ito kasi tanghali na nagising kasi sabi niya nga 8 o'clock daw ng hating gabi magising. Kasi tagan oras na nagigising yan, natutulog. Di ba na? True daw eh. Ang cute ng filter na to. Filter is life talaga, di ba? Ang ganda ng filter naming dalawa, Ayan.
Ganyan naman talaga yung buhay. Filter is life. Di ba, nak? Oo, di ba? Pero hindi naman siguro kami pangit tingnan na kahit hindi kami mag-filter. Yan ang original na mukha namin. O, di ba? Di ba? Hindi naman kami na maitim. Ganitong mukha namin pag walang filter. O, di namin na may filter para bungga naman ang mukha. O, di ba? Baby face. O, di ba, nak? Yan guys, nakakwento lang kami kasi wala kaming mga upload today guys, kahit mga limang araw siguro ganun, walang mga dance muna, walang mga patawa-tawa. Yan, kasi yung tinatawag na sa buhay natin, hindi mo makaila na walang problema sa pamilya, walang problema sa sarili. Kaya yan, yung tinatawag na mga tradition, mga ano na hindi mo talaga kaila kahit sa ate naman siguro, pag andyan ka sa emerhensya, kailangan mo talagang hindi tumawa ng ganun. Ano lang ako mag-upload kasi baka anong sasabihin ng pamilya ng asawa ko. At saka asawa ko talaga. Kaya, yun, lumabas nga eh. Pinabayaan na lang namin. Para sabi ko malingaw-lingaw dun sa mga kaibigan niya, maka-istorya, maka-ano ba. Kasi pag dito walang iniisip na parang natulala lang. Eh, sabi ko nga sa anak niya, i-comfort niya yung ama niya para mawala-wala naman sa pag-isip kasi parang natulala siya eh. Siyempre kapatid niya, ipanganay nila kasi yun eh. Saka alam mo kasi, ano eh, parang biglaan. Yung hindi mo ba ikaila talaga sa pamilya, kahit isang pamilya kayo, hindi talaga may kaila sa pamilya na magsagutan, mag-awayan. Kaya yun, dahil hindi sila, parang hindi sila, tawag nito, bati-bati ba? Ganun. Kaya ganyan ang nangyari. Kaya sabi ko sa kanya, iwas mo yung mga galit yung magkarapatid. Ngayon wala na yung kapatid yung panganay, kailangan mag-isang kayo na ipakita nyo sa tao na okay kayo, hindi na ganun na parang watak-watak. Kasi hindi mo talaga kaila sa isang pamilya na may bangayan sa magkapatid. Yung sinasabi ko sa kanya, hindi lahat na sa isang pamilya perpekto. May awayan talaga. Lalo na pag ayaw ng isa ng ganito, talagang mabangayan talaga yung magkapatid. Kasi sa amin ganyan din eh. Kaya sinasabi ko sa amin ganyan din eh. Pero hindi sa lahat na oras, ganun kami. Kaya yung sinasabi ko sa kanya, ngayon wala ng kapatid mo, sabi ko, sa inyo na yun eh. Para naman sabi ko maging masaya ang kapatid mo. Sa taas, sabi ko, magbati-bati na kayo lahat. Puro pa naman mga lalaki yan. 6 sila, puro lalaki. Yan. At saka sa magkapatid talaga, may isa talagang kapatid na na parang hindi talaga komportable. Ang gusto niya talaga. Siya palaging masunod. Mayroon din sa amin eh. Ang gusto niya, yung lahat na gusto niya, yung lahat na plano niya, sundin. Ito namang ibang magkapatid, ayaw magsunod sa gusto niya. Eh, syempre, lalo na sa mga bagay-bagay na mga gusto niya siyang sundin, eh, ayaw naman ng ibang kapatid. Kaya yun, nagawa sa bunguyan yung away. Kaya ganyan yung kapatid ng asawa ko kasi hindi sila magkaintindihan. Siyempre, isa't isa may pamilya na, isa't isa may plano, isa't isa may desisyon. Kaya ganyan, hindi magkatagpo sa mga plano nila isa't isa. Kaya yun. Kaya sabi ko, pabayaan mo na sila kasi ngayon wala nang panganay nila. Siya yung panganay ngayon sa kanila. Kaya iwan ko. Ang hirap ng magkapatid na hindi magkaintindihan sa isang bagay. Talagang mag-awayan lang, magtampuhan. Hirap. Talagang sa isang pamilya may bangayan talaga, hindi mo talaga kaila kahit sabihin niyo pa na mga kayo. Hindi, sa lahat talaga na magkapatid may tampo-tampuhan, may away-awayan. Huwag mong sabihin na walang perpekto sa magkapatid. Wala talaga. O, diba? Hanggang dito lang kwento namin, guys. Hanggang kwento-kwento muna kami. Yan. Bye, guys. See you next vlog. Say bye.